Nagpasaklolo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ilang mga biktima yan sa car loan scam. Tukoy na rin ang otoridad ng mga suspect na sinampa na rin po ng patong-patong na kaso. Report mula kay Mar Gabriel. Nabawi ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group ang mga sasakyan na ito mula sa sindikato ng car loan scam na bumibiktima sa mga guro. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, 17 guro na biktima ng scam mula sa 6 na pampublikong paaralan sa Pampanga ang nagpasaklolo sa kanila. Ang modus ng mga sospek, hikayati ng mga teacher na mag-apply ng car loan na ipapasok daw sa ride-hailing company para kumita ng extra income. Kung ikaw teacher ka, tuwan-tuwa ka dahil may extra 5,000 or 10,000 ka monthly. Tapos, after a while, iniisip mo, after 2 years or 3 years, bawi ko na yung sasakyan, akin na yung sasakyan. Pero pagkatapos ng 3 hanggang 6 na buwan, bigla na lang daw mawawala ang sospek, kasabay ng kotse na inutang ng guro. Actually, binebenta rin nila. So ito yung minsan nabibili natin yung mga talon na sasakyan na hindi na tinutuloy yung pag-uulog. So nagagawan pa rin nila ng paraan na maibenta itong mga sasakyan nito. Ang isa sa mga biktima na nakausap namin sa telepono, nagtataka pa rin hanggang sa ngayon kung paano naaprubahan ang kanyang loan at narilis ang sasakyan na hindi niya pa nakikita. Sabi ko, paano ko na-approve kung walang certificate of employment and payslip? So, binigay lang po nila sa akin yung ID lang. Ibig nyo sabihin, sabi ko po ID lang na ma-approve yung isang teacher. So, dahil nagduda po ako, that time po, yung araw na yun mismo, nag-letter po ako sa Balanga, Bataan. Ikayatin ko ayon sa PAOK, hindi bababa sa 60 guro mula sa Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales at Metro Manila ang biktima ng grupo. Natukoy na raw nila ang pagkakakilanlan ng mga sospek na sinampahan na ng kasong carnapping, estafa at falsification of document. Iniimbestigahan na rin ang iba pa nilang kasabwat. Yung mga kakutsaba nila sa mga bangko, sa kakutsaba nila sa mga car dealers, at kakutsaba nila dun sa yung pag-secure ng mga clearances nila. No? Kasi once na nakuha na yung pangalan ng teachers at naibigay na yung konting detalye, sila na yung nagpipill up ng application. Sila na yung nagkukumpleto. Even yung signatures, minsan sila na rin ang pumipirma. So yung kawawan teachers natin, talagang nagiging biktima na lang sila dito. Hinikayat naman ng PAOK ang iba pang biktima ng kaparehong modus na dumulog sa kanilang opisina para maghain ng dagdag na reklamo. Ang Department of Education nagpalabas na rin ng babala sa publiko kaugnay sa car loan scam na bumibiktima sa mga public school teacher. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.